Okay. Okay na niyo? Okay na po. Sinabi ko sa inyo, ang pinag-uusapan natin itong formulang ito. N should not be equal to negative 1, di ba? So, ito, igagawin natin ka-forma nito. Eh, di ba, iisa naman siya, samantalang di dalawa. Gagawin mo isang iisa para magamit mo ito. Okay? Yes. So, paano gagamitin niya, Lord? Siyempre, sisimplify natin ang integral. Ano nga yung integral? Ito yun. So we have here x times x raised to, and then multiply the 2 will give 3 halves. Siguro may walang problema doon, di ba? Opo. And then x raised to 5 halves. Baliktarin mo na agad. Okay? Okay po. Okay na ha? Kasi nakita ka ng ganito. Yan. Anong gagawin nyo? Siyempre, para hindi kayo malito, huwag mo itataas. Pag itinaas pa yung may negative 1. Ano ka nyo? LNX plus Minsan kasi ang ginagawa dito ng mga eskwela, ang sagot daw ay ln of 5x plus c. Yan ay mali. Okay, so para hindi malito, ayan. Tsaka kitang-kita mo yung nangyari. Kinuha mo lang yung 1 over 5, tapos L na lang. Nakuha nyo? Opo. Ano, please, mag-aaral kayo ng ayos, ha? Okay naman ang result ng exam? Natsaga na eh. Alam niyo ang result? Ayan, para ba sa ako? Nakaihi na kayo? Gusto yung umihi? Mamaya na, gusto na? Sige, mamaya na konti. Sino na ang nagtanong na teacher sa eskwela kung nakaihi na hindi pa? Yun ako lang yun. Pati pag-ihi, pinaikalman. Gano'n kasi ako eh. Sakit ka ng ulo kong gabi. Okay? Now, ano gagawin din eh? Di ba kitang-kita nyo naman na pwedeng i-divide? Yes. This can be decomposed. Di ba this, divide by this. X raised to 4. And then, 3x. dagdagan pa natin ang isa. Q. Mangyayari ng 4. Okay. So, ano mangyayari? 3x 3x. plus 4x. Tapos anong gagawin? Integrate. Tingin natin isa-isa. Ano? So, we have here, X raised to 5 over 5. 3x squared over 2 plus 4 LNX plus C. so yung mga simple, kaya-kaya nyo na alam ko, di ba? Pahirapin natin ang konti. Di ba, nakita kayo na ganito. Fourth rule. Yeah. Ayan, sige po. Okay, so anong gagawin? Di ba hindi na pwede gamitan ng formula directly? Meron tayo tatawag na general power formula. You still remember general power formula? Integral of u to the n with respect to u is 1. To the n plus 1 over n plus 1. C. N should just be equal to negative 1. Parang yung 1, di ba? Yung ating general power, yung power formula o basic, ginawa natin general. So, ito ay gagawin natin katulad nito. Okay, para magawa natin, look at this. Okay, gagawin natin isang exponential form, di ba? Times 4, tapos ilan ipapasok? Raised to 1/4. And then, X cubed. 3x cubed dx. Okay? And then we let u be equal to X raised to x4 minus 3. Huwag mo isasama yung exponent. Okay, ano ang du? 4x cubed. dx. Anong gagawin? Divide. D over 4 equals Okay, ito ang ginagawa ko dito para mapadali ang kwento. Gusto nyo?
Yeah. Ano ang pagkakaiba ng dalawang ito? Divide 4. May 4. So gagawin natin siyang magkatulad. Para maging magkatulad, pwede kang mag-divide dito o kaya maglagay ka dito ng 4. May 1/4. Yung, ayos na. Wait. Ang buto-buto. Yeah. Kung ano yung inilagay, di-divide mo lang para maging 1. Mas madali. Tama? Yan ha, 1/4. Ano ito? U, by 1/4. Yun lang. DU. Woo! Ano yung ngayon? 5/4. Times 4/5. Ngayon, okay na. Okay. 4. Tama? Opo. Kasi yan. Kasi, Yun, okay na. so 1/5. L, X is Ano yung ating iyo? 4 minus 3. X is the 4. Sa likod, okay lang na nahayaw si Paulo sa inyo? Baka ayaw niyo eh. Lagyan mo ng tali ang bibig niya. Okay, doon na lang tayo sa Caltech. Okay, itong Caltech nito ha. Kukunin mo yung integral. Okay, uunahin nyo ito. DD. O, pakipasok lang. Huwag kayong tatamatin. Tapos ikakalk mo siya. Uunahin yung integral. Okay, naikalk nyo na? Yeah. Hindi, when x is, subukan nyo ang 1. Nako. Pwede. Senyorihan, bakit sir nag-error? O makinig, kung bakit nag-error. Di ba ray 1? Apo. 1 minus 3 is negative 2. Kaya nag-error. Same. Okay, so pag nag-error, anong gagawin? Taasan. Magbamuhin dito. Yun, pwede na. Marami namang number. Diba? Tapos, i-differentiate yung sagot. Yun. With same X. Yun. Yan. And then, ang gagawin din eh, story A. Musayan ako si story niya. At kung ito'y tama, malamang nasa sa choices. Ano gagawin sa choices? DDX. Kunin mo DDX. Kaya ito'y sobrang dali. Pinadali ko yung integral na yan. Kung hindi niya mahirap, pero yung madali lang. Okay, kung ano yung X na ginamit mo din eh, saan gagamitin mo dito? So yun, yan ang kwento niyan. Hindi ko na pahabain pa yung kwento ha. Yun na. I think we can go directly with what? Application. With that problem. No. With the first problem there, sa ating ano. X. Okay na ha? Ha? Mas yung ibang formula, bahala na kayo kasi nga ang katapat niya ni calculator lang. Okay, so yung problem number 1, ang sabi, Integral. dapat bago ka pumunta dito, handa kayo sa kuwan eh. Doon sa mga formula, dapat sa ulo niyo yun. Yung isang batch, nakasabay niyo, nung pag-memorizing ko ng formula, natuto sila. Lumabig na kami. Okay. So kapag ganyan ang ating given, no, di ba katayo, paano i-integrate yan? Ito gagamit ko yung integration by parts. Yes. Okay? So ano ba yung integration by parts formula? Integral of UDV is UV minus integral of BD. Okay, ano nga yung ating integrand dito? Di ba consists of two factors? Algebraic, logarithmic. Ito kasi gagawin natin katulad nito. Tama? Pag nagawa natin katulad yan, gamitin mo na yung formula. Okay? So dito, pipili ka ng u doon sa ating integrand. Can be x or ln x. Sa baguhan, siyempre, trial and error. Lihate. Okay, so, patanda lang dito, para hindi na kayo, para tama agad yung unang mong pili. Ano? Ito tatandaan nyo. Kapag ka ganyan, logarithmic algebraic, ang iyong pipiliin ay logarithmic. Assure you. Okay na. Kung array u, paano naging UDV? Siyempre, array dalawang array, magiging DV. Ano yan? XDX. Nakuha nyo na. Opo. Kunyari ha, para maliwanag. Ano are? Ano are? DV.
integral of UDV. Maliwanag, ha? Ano yan? Gamitin mo ito. UV integral of UDV. Okay. Now, anong ating U? ln x. Anong ating V? Hindi natin alam. Kapag in-integrate natin ito, mawawala yung D, ang matitira si V. So, ano integral na rin? X squared. Ito pala ay. Okay, and then minus V. V is X squared over 2. Di ba? Integral, di ba? What is du? Wala tayong du. Pero alam natin ang u ay equal sa ln x. If we get du, ay kumuha natin ang differential ng ln x. This is X over X. 1 over x dx. So, yung ating du dito, ay pwedeng pagtawon nito. So, we have here, asan kayo? Du is what? 1 over x dx. Okay nyo? Okay lang ha, we have x squared over 2 minus, cancel na yan, di ba? Pag kinansel, matitira. So, 1 half x dx. Agree? Ha? So, we have here 1 over 4. May tanong? Wala. Ang maganda dito, mga bata, may Caltech. Yung ginawa natin kanina, gawin nyo na lang. Bahala na kayo, ha? Okay, what is the next problem? Integral of dx all over square root ng e raised to 2x minus 9. Integral leading to the inverse trigonometric function. Minus? 9. 9. Okay? So, dito, gagamitan natin ang, yan sabi niya, integral leading to inverse trigonometric. Okay? We have integral of du, 1 over square root of a squared minus u squared is what? Sa arc sin A, Arc sin sin u. U over A plus C. Kaya, sunod ni Paulo. Yun ang nag-aaral, mga bata. 1 over A tan arc tan U over A plus C. Dapat ganun. Ano pa? 1 over A arc Arc second. Minus U secant. over A minus Yeah. Okay, so ano kaya ang pipili natin dito? Di ba kita mo ang constant? Eh di yung constant sa huli. Malamang hindi mo siya pipiliin. Arc secant. Bakit? Kita naman yun na wala naman siya radical sign. Ang ibig kasi natin may radical sign, di ba? So malamang pipiliin yung dalawa. Eh kita mo RA, yung ADD constant, samantalang may narinig yun. So malamang ito ang gagamitin. Kakaintindihan ka? So, para maging katulad ito, denominator muna mo. Iba rin u squared. So, ang gagawin nyo mga you let u squared be equal to a raised to 2x. And then, of course, yung a squared mo equals 1. 9. Naka nyo? Eh, di ba rin u squared, tapos sa ay 9. O yun. Array a, kasi a squared is 9. Magkatulad na. Ang problema mo lang, wala ang u sa labas, di ba? Okay, manipulate natin ito. Ano ang u from here? E raised to X. Okay, anong sinabi si dati? I-divide mo lagi. Kasi array 2, yung exponent ng right side, i-divide mo lagi ng 2. So, ano mangyayari? E raised to X. E raised to x. Naka nyo na. And then, we need what? Du. We need du. E raised to X dx. E raised to x. Yes. Ang problema dito, walang e raised to x dx, di ba? Nasa Meron ba? baba EX. Di ba wala? Wala. Tama. So, pag wala, ano sabi niyo dati? Bababa. Lagyan. Wala siya, di ba? Lagyan ko. Nilagyan ko na. Ito ba ay katulad nito? Hindi. So, para huwag magkatulad, mag-divide ako. Ayos na. Now, array e to the x dx na equal yan saan? Di ba Du. du? Over U. Square of U squared minus Ano array ngayon? U. Square root of U squared minus yun. Magkatulad na. Walang na-violate.
If you're going the one way is 1 over A is 1. Wala tayong A. 3. Pero ang nating array is 9. From here, A is 3. So 1 1 over 3. 3. Arc secant. E raised to Secant x over 3 plus c. Okay? Tapos paano ikakaltek yung arc secant? Mode radian tayo. Mode dyan. Tapos ibabaliktad yung cosine. Yung arc secant, ayun o. 1/3 Cosine. ng arc cosine. Babaliktad. 3 over Take the reciprocal. And then, let's say when x is... By the way, dapat... When x is 1, dapat hindi mag-error yan. Ano nga yung e? 2.7. Mag-error yan. So, gawin yung 2. Uunahin mo siya pa rin. Ikakalk mo siya. Ano kaya sabi ko? When x is 2 and then is to the 8. Tapos, dapat siya ay equals is to the 8. Okay, anong ating recall dito? Yung arc cotangent ng u na please huwag kalilimutan is equal to arc tangent ng 1 over u or arc secant u. Ano yan? Sec. Arc cosine ng 1 over u. And for arc cosecant ng u is Arc sine 1 over u. ginamit naman natin sa differential calculus. Maliwanag ah. Ha? Hoy, dito kayo. Kahit sobrang sakit ng ulo ko, talagang nariyan na kayo eh, kaya kailangan maturuan ko na kayo yan lahat na yan. Okay na ha? So, Caltech lang ang katapat. Ano po ba? Wala na. Wala po. Now, for the next group of problems, is all about what? Okay, definite. What is the first integral of? 3 sine raised to 4 x cosine raised to 6 x dx. Limits from 0. Bago natin sabihin yan, kasi ba, ang tingin ko dyan ikon eh, doon lang sa Wallis formula, ano? Kasi nakita kayo ng ganito. Ayan. Kung walang limit, anong gagawin nyo? Pwede Caltech pa rin, di ka? Ano kaya? Mano-mano, anong gagamitin mo din eh? Pag ganyan ang ating given, ln x with respect to x. May parts pa rin siya. Kung mga sa likod ha, para mga lutang nasa likod. By parts, you let you be ln x, dp is equal to dx. Pero matagal yun, di ba? May Caltech nga. But dapat alam niyo yung process. Okay? Now, here, let's say, lagyan ko siya ng 1 at saka e. Pagka ganyan, edi calculator na lang. Ano? Whether naka-mode radian or not, still, ang sagot niyan ay 1. Nangya, kung lalabas na yung 1. Tanggalin mo yung radian mode o kaya naka-mode radian. Pareho na, di ba? Yung nga, ang safe sa 1 eh. Yun ang safe sa mode radian. Dahil niya, dala niya si trigonometric. Maliwanag ah. Okay? Ang hindi safe sa mode radian mabata, yung pag kumuha ka ng angle. Nakakaintindihan ako, arc cosine ng 2, tapos naka-mode radian ka, yari ka doon. Dapat hindi ganun, ano? Ha? Oy, ako niya sasabi ko? Okay, punta na tayo dun sa copy number 3 in your Xerox. Ano yan? Given Integral of 3 sine raised to 4x cosine raised to 6x dx. Limits from 0 to... okay, didetsin ko na. This is all about Wallis formula. Hindi ko na-explain yun ha? Okay, may 3 din eh. Ano gawin kay 3? Siyempre, dahil. Siyempre, pagkahin mo yan. Hindi ilabas eh. Malayo ang ito. Okay? May exponent siyang 4, di ba? Babawasan mo ng isa. 4 times 2. Di ba 3? Yun ang atake mo dyan, minus 1. And then minus 2. 3 times 1. Tigil. Nakanyo? Tapos din naman, minus 1, 5, times 3, 3 times 1. Adin mo siya. 10 times 8 times 6 times 4 times 2. Pag may 2 or 1 tigil.
And then, since pareho silang even, so this times 5. Pero pwede siyang gamitan ng ng calculator na naka-mode rin siya. Matagal nga lang. Okay? Kung naka-version 2. So, walang problema din ha? Opo. Napapasama yung board exam, may madali. Okay, ano pang sunod? Integral of sine raised to 5, 3x cosine raised to 8x dx. Cosine raised to 6. 3. Cosine raised to? 8. Tapos x lang po. Hindi, lagyan nyo ng 3. No, ano yun? Tapos 0 po kayo versus 0 to 5. Lagyan ng 3. Pero hindi pwede yun. Hahaba ang kwento niyan. Tsaka hindi nyo kaya sa manumano pagka ganun. Okay? Dapat pareho lagi sila. Nakaintindihan ha? Opo. So, ano gagawin natin dito? Again, may 3. Ang 3 na narinig. Yung 3 din kinagkakulang din Okay, so can we use Wallis formula? Diba? Wallis formula can be used only when the limits are 0 and pi over 2. But in this particular case, hindi siya may 0, lower limit. Pero ito ay pi over 6. So, paano gagawin ko para malaman? Eh, di ba alam natin array 3x? Kita niyo array 3x? Gamitin mo array with, di ba? When x is 0, ano ang 3x? 0 pa rin siya. How about yung itaas? 3 pi over 6. This one. Yun, pag lumabas yan, ay di yun na yun. Wallis formula. Ano yun? Okay, ang pagkakaiba nga lang, may 3 din ay di, 1/3. lagyan mo ng 1/3. Tapos, gamitin yung ginawa natin technique. -1, 4 times 2. 7, 7 5, times 5 times 8 times 13 13, times 11 times 9 times 8 times 7 times 5 times 3 times 1. Pagkita nyo na pwede na kayo mag-cancel, make sure na hindi kayo magkakamali, hindi cancel mo yan. Since one of the exponents is 1, add number, so One. 5 na lang. O wala ka nang multiply. O ayos na. Yun. Okay? Number 5. Add function 0. For number 5, integral of tinggal ng x raised to 4, 5, 9, 2, 3 dx. or 5, 9, 3 Okay lang. Basta add. 2 2, 3, dx. Tapos negative 10,000 raised to 10,000. negative 1,000. So pag itimin mo na, di ba tuntuan ka na, boy, board exam mo, tapos di mo na pag-aralan. Sigurado yung letter D, ikuan, no solution. Ang isa sa mga choices. Nagpa-error ba naman sa calculus? Eh, mag-error sa calculator yan, di ba? Kung titingnan mo, madali lang. So, actually, ang sagot dito ay 0. So, may kwento. So, yung kwento? Add function. Okay, napansin nyo na ito ay Symmetrical. magkatulad. So, magkatulad yan, at ang ating integral ay ganitong format, sa negative a Tapos add function. f of x dx. Yun ay lagi equal sa 0, provided that f of x is Add. add function. Ang tanong, kailan malalaman ng isang function ay add? Kung You still remember? F of x equals negative f of negative s. f of x, f is add when F of negative of x equals f of x. Okay, halimbawa, nakita ka ng f of x is equal to 4x cubed. Siya ba yung add function? Yes. Ng x. Yes. Kumain ka na, Paulo? Hihintay pa sa Ha? Hindi pa. Okay? O, ano mangyayari pag sinintay mo din Bigay negative 4x cubed minus x. Nakanyo? Eh, may negative dun sa condition. So, Hindi. multiply both sides by negative 1. Cancel ang negative. So, negative 1 times this, negative f of is equal to negative 1 times this. Yun, idigay array ay katulad na rin. So, just copy this. Is equal to 1. Okay.
Ganun. Kaya ginagawa pag nagigising sa madaling araw, Hindi. yung mga nagigising, pwede ko siyang, ako kasi nagigising, wala akong magawa. Pwede ako magturo doon ng technique, ano? Chat nyo lang ako ha, mga alas 3, alas 4. Check, dapat nagising ka nun. Hangatin mo lang. Hindi kinakanig sa akin sa Victores. Kayo lahat, magnasa kayo ay maging top na church. Naka-record. Yan, add function, bakit? Satisfied yung ating condition. Maliwanag ah. It's a proper way of showing the function is add. At tatandaan nyo, kung naka-record ito ha, doon sa ating trigonometric function, ilan doon ang add? 4. Ano yun? Sine. Yung kanyang kabaligtar. Lahat ng may sine. Ano ba yung may sine doon sa ating adding? Sine, tangent. Cosecant. Cotangent. Yung, lahat yung ay add function. Maliwanag ah. Yung natitinda ba yung ano? Yung dalawa, even. Ay, cosine na Oo. secant. Tandaan yun, ha? Kaya nga minsan, ganyan siya, di ba? By the way, ano nga yung technique dito? Yung pinakamadali, instead of using this solution to show this add, just look at the exponent of the variables we're using here. Kapag sila lahat ay add, automatic add. Para a 3 is add, 1 is also add. So yung add function, so that's a good means 0. Okay? So, kita nyo, are? Hindi ba lang alam natin are add? So, siya ay Zero. ayos na. Now, sa paano naman kapag ka same situation, pero ang pagkakaiba lang, f of x is even. Kailan mo yan? Times, integral It's from twice 0 to a. ng 0 to a. Okay? Kailan mangyari? F of x is even. Okay, ano nga yung condition na sa even function? I-recall natin, okay sa inyo? F of negative x equal. Pero may technique. Anong technique? What is the fourth? Yan yung even function. Even. Plus 5. Even. Sir, constant yan. Automatic even. Pero kung halimbawa, naglagay ka dito ng plus 1, Yeah, Hindi siya. leader. matandaan niyo ang ginagin niyo ngayon. Dapat hindi kayo makalimot. Okay? So, even function pa rin yan. Ano ba? Nakita ka ng x cube. O, do the 5x raised to 5. Add, di ba? Pero pag lagay ako dito ng 4, hindi na siya add. Leader. Bakit? Say constant. Unlike this one, constant, pwede maging even. Maliwanag ah? Yes po. Lagyan ko silang x para maging add. So in this case, wala, di ba? O, lagyan ko lang x. Neither. Okay. Even ang exponent. Add. So sabihin hindi siya add nor even. Okay? Lagyan ko ng 2. Even. Even na siya. Kasi pareho silang even. Maliwanag ha? Yes po. Ha? Okay, this is just one of the properties of definite integral. Now, halimbawa, ang nangyari ay negative a, tapos ari ay a, ari ay b. Magkaiba, di ba? Okay, naniniwala ka kayo na kapag pinagpalit ko yung position niya, Hindi magne-negative. may negative nga naman. May negative lang. At tandaan nyo na, kasi baka mapatanong sa board exam. Ito napapabaliktad ako sa area. Okay? Okay na ha? Okay na? Now, what is the next topic? The Area. plain area. Yung plain area ay mamaya nating pagkakain nyo, kumain muna kayo. Hoy, hindi mo tatapos yan, dami niya. Alas 6 tayo dito. Grabe naman yan sir. Half chat. Ang gawin natin dito, ito yan, naka-record. Kung bagay sakripisyo natin ito lahat. We want you not just to take the exam. All of you, di ba? But to pass. We need to get 100%. Gusto ko kasi gumawa ng record. Kayo yun eh.
kung kayo susunod sa akin. Ano? Ha? Malungkot yung iba eh. Inaantok yung iba eh. Ramdam ko eh. Hindi, kakain muna. Kakain, babalik na. 12:30. Yun. Oo. Upchat lang naman sa Union City. Sa kakakain, Paulo? Upchat. Iyo. Upchat sa New